Ngayong araw, ako ay magsisiwalat ng tatlong kwento na mahirap paniwalaan. At bawat kwento mula sa pinakauna hanggang sa pinakahuli ay nagiging mas hindi ka panipaniwala. Sa katunayan, marahil ay ang unang kwento lamang ito ang talagang nangyari sa totoong buhay. Pero bago tayo magsimula sa mga kwento ngayong araw, kung ikaw ay mahilig sa mga nakakapagpabagabag, kakaiba at katakatakang mga kwento, nasa tamang channel ka. Sapagkat yan ang layunin ko at ako ay may bagong kwento linggo ito. Kaya kung interesado ka sa susunod na pagkakataong makita mo ang like button, sipain mo ito. At ako ay makikiusap na pakiclick ang subscribe dito sa aking channel para mabalitaan mo kapag ako ay may bagong kwento. At simulan na natin ang pagkikwento. Noong ika-29 ng Mayo taong 2007, isang lalaking nagngangalang Romy Baligula na may edad na 29 ay maligayang nagtungo sa isang kainan sa bayan ng San Mateo, Rizal. Kasama niya ang kanyang barkada upang uminom at magkaraoke. Kung nakapasok na sila at nakapili na ng lugar, ang mga kaibigan ni Romy ay isa-isang lumapit sa karaoke at tinignan ng listahan ng mga tugtog upang makapili sila ng kantang kanilang kakantahin. Ang kainan na ito ay hindi gaya ng mga karaoke natin ngayon kung saan may kanya-kanyang mga kwarto ang mga parokyano. Dito, iisa lang ang karaoke at ito ay nasa gitna ng kainan kung saan maririnig kang kumakanta ng buong kainan. Tayong mga Pilipino ay mahilig talaga kumanta. At kapag may karaoke, talagang mabilis matuwa ang mga tao. Ngunit, kapag sintonado ang kumakanta ay agad rin inaasar at pinapatigil. Kaya, si Romy, noong gabing iyon, alam niya na kapag pagkakataon niya ng kumanta sa gitna ng entablado, may panganib na maaari siyang asarin. Sapagkat noong nakapili na siya ng kanta, napagtanto niya na nakakapag-alinlangan ang napili niya. Isang 43 taong gulang na lalaking nagngangalang Robelito Ortega ay lumapit sa lamesa nila Romy at nagpakilalang gwardiya siya ng karaoke. Nais niyang magpakilala sapagkat mas madaling mapanatili ang kapayapaan kapag kilala siya at kilala niya ang lahat ng parokyano. Tapos ng ilang sandali, panahon na para si Romy ang kumanta sa gitna ng entablado. Lahat ng tao sa karaoke ay masaya, kumakain at nag-iinuman. Ngunit, noong tumugtog na ang kanta ni Romy, napansin niya ang pagbabago sa ihip ng hangin. Sapagkat bago tumugtog ang kanta, maligaya at maingay ang buong kainan. Na agad naging tahimik at ang mga parokyano ay tumitig sa taong pumili nitong kanta. Pero alam ni Romy na maaaring mangyari ito at kampante siya na pag kinanta niya na ang kantang ito, mapapanatag ang mga parokyano at hahangaan siya ng mga ito. Kaya sinimulan ni Romy ang pagkanta at kaagad na bumalik ang maingay at masiyahin na kalagayan ng karaoke. Napagtanto ng mga parokyano na mukhang maayos naman at magaling pala kumanta si Romy. Kaya noong mga nasa kalagitnaan na siya ng kanta, napansin ni Romy na bumalik na talaga ang buong karaoke sa dati. Tiningnan pa nga niya ang gwardyang si Robelito at nakita niyang tinaas nito ang iniinom na beer na tila ay inuudyok siya at sinasabihang magaling siya kumanta. At noong nakita ni Romy na ang gwardyang si Robelito ay natutuwa, naramdaman niya ang kakaibang kumpiyansa sa sarili. At talagang bigay todo ang kanyang pagkanta. Kaya nagsimula pa siyang sumayaw sa harap ng entablado. At talagang nilalakasan niya ang pagbigkas sa bawat linya ng kanta. Ngunit, may isang parte sa kantang ito kung saan kailangang abutin ng kumakanta ang napakataas na nota.
At noong kampanteng sinubukan ni Romy na abutin ito, siya ay pumiyok. At napakalakas ng pagpiyok niya sapagkat sa puntong ito ay talagang ramdam niya na magaling siyang kumanta at nilalakasan niya nga ang kanyang boses. At ito ay nagdulot ng pagiging sintonado niya na hindi niya na nakayanang pumalik sa tono. Kaya agad na tumahimik ulit ang buong kainan at tinitigan lang si Romy ng masama. Na para bang sinasabi nila sa kanya na, sabi ko na nga ba at sisirain mo itong kantang to, bakit mo kasi yan pinili? At lumingon ulit si Romy sa gwardiya na nakababa na ang beer at nakatitig sa kanya ng masama na tila tinatanong siya, anong ginagawa mo? Pero si Romy, kahit na nakabahan na, ay sinubukan niya pa rin maging mahinahon dahil alam niyang matagal niya na itong kinakanta at ilang beses na siyang nagsanay. Kaya talagang sinubukan niyang bumalik sa tono, ngunit hindi niya talaga magawa ito. At noong nakita niya ulit si Robilito, napansin niyang galit na sinisigaw ni Robilito ang mga linya ng kanta na tila ay gusto niyang sapawan ang boses ni Romy. At sa isang punto, habang tinititigan ni Romy si Robilito habang kinakanta ang kantang ito, ay binunot ang kanyang baril, itinutok ito kay Romy at tinutok. Tayong mga Pilipino ay mahilig sa karaoke at madalas sa mga inuman mayroon talagang kakanta. Ngunit may isang kanta na ipinagbabawal sa karamihan ng mga karaoke at mga inuman. At kahit na hindi ito ipinagbabawal, iniiwasan itong kantahin ng mga manginginom at parokyano ng karaoke. Sapagkat simula noong taong 1998, dumami ang kaso ng pagpaslang dahil sa pagkanta ng kantang ito. Hindi alam ang dahilan pero ito ay nangyayari. At mula noong taong 1998, 12 tao ang napaslang habang kinakanta ang kantang ito o kaya naman ay pagkatapos nilang kantahin ito sa karaoke. Ang ipinagbabawal na kantang ito ay ang kantang My Way ni Frank Sinatra. At yun ang napiling kanta ni Romy. Walang may alam kung bakit nagiging marahas ang mga tao sa karaoke kapag naririnig ang kantang ito. Sabi ng iba na siguro ang dahilan ay nasa mensahe ng kanta na patungkol sa isang lalaking ginagawa ang gusto niya. At ito daw ay nagdudulot ng panlalaking sigasig sa mga nakakarinig dito at uudyukin silang ipakita ang kanilang pagkalalaki sa marahas na paraan. Pero iyon ay puro-puro lang at hindi talaga alam ang dahilan. At noong ika-29 nga ng Mayo taong 2007, noong kinanta ni Romy ang kantang ito, ang gwardyang si Robilito, na noong umpisa ay natuwa naman kay Romy at sa kanyang mga barkada noong nagpakilala siya, ay hindi nakayanan ang pagkasintonado ni Romy habang kinakanta ang kantang ito. Sa kabalintunaan, ang trabaho ni Robilito ay bantayan ang kapayapaan. Pero noong narinig niya ang kantang ito, may kakaiba siyang naramdaman at binaril si Romy. Sa probinsya ng Iloilo noong panahon pa ni Popong-Popong, kung saan hindi pa gaanong maunlad ang mga probinsya, bali bihira pa ang kuryente at wala pang internet, may dalawang dalagitang nagngangalang Esther at Ana na nag-aaral sa lokal na kolehiyo ng Iloilo. Si Esther na 20 ang edad ay mayaman at ang pamilya niya ay kilala sa isang bayan ng Iloilo na may kalayuan mula sa pinag-aaralan nilang kolehiyo. Ang kanyang matalim na kaibigan namang si Ana, na mas bata sa kanya ng kaunti, ay may edad na 19 na taong gulang at nakatira malapit sa kolehiyo. Madalas magkasama si Esther at Ana at laging nililibre ni Esther si Ana sapagkat may kayamanan nga ito at matalik silang magkaibigan. Sabay silang nag-aaral at kapag may mahirap na takdang aralin si Ana, ay nandoon lagi si Esther na handang tulungan siya. May iba rin silang kaibigan at barkada, ngunit mas malapit talaga sila sa isa't isa. Kaya naman,
Noong katapusan ng kanilang semestro at pagkakataon na upang magpakasyon ng mga estudyante, inanyayahan ni Esther si Ana na sumama sa kanya sa kanilang bayan para doon magpakasyon. Sabik na pumayag si Ana sapagkat malaki ang tiwala niya kay Esther at itinuturing niya itong ate. Pagkatapos nung huling araw ng pasukan, nagtungo si Esther at Ana sa Dueñas, Iloilo, ang bayan ni Esther. Bahay naman nila Esther ay makikalakihan at nagulat si Ana na may 2 palapag ito. Nakita rin ni Ana ang malawak na lupain nila Esther kaya lalo siyang napangha. Malugod ang pagtanggap ng pamilya ni Esther sa maligayang pagdating ni Ana. Tinulungan siya ng kapatid ni Esther sa pagbitbit ng kanyang bagahe at agad silang pinaghahain ng mga masasarap na pagkain at prutas. At pagkatapos nilang kumain, binigyan sila ng mga inumi at maligaya silang nagkwentuhan kasama ang pamilya ni Esther. Kung hapon naman, bago magdilim, namasyal pa si Esther at Ana sa bayan at namili ng mga sari-saring bagay na maaaring ipasalubong ni Ana pag-uwi niya. Pagkatapos ay bumalik sila sa bahay ni Esther at naghapunan ng masarap na pagkain talagang nagustuhan ni Ana. Tuwang-tuwa si Ana sa buong araw at talagang nagpapasalamat siya sa kabutihang ipinakita sa kanya ng pamilya ni Esther. Pagkatapos nilang kumain, nagpahinga sila ng kaunti sa pasilyo ng tahanan, uminom ng kaunting alak, nagkwentuhan at dakong 8:00 ng gabi, nagpasya si Esther at Ana na maganda na sa pagtulog. Kaya niligpit nila ang mga pinagkainan at mga inumin, naglilinis ng kaunti at umakyat sa 2nd palapag ng kwarto ni Esther. Pasok nila sa kwarto ni Esther ay nakahanda na agad ang kanilang tutulugan. May nakalapag na banig na at mga unan para sa 2 tao. Hindi pa sila agad nakatulog sapagkat kagaya ng ibang magkakaibigan ay walang tigil ang kwentuhan. At sa isang punto ay tila nakatulog na si Esther sapagkat hindi na siya sumasagot sa mga kwento ni Ana. Kaya naman sinubukan na lang rin ni Ana na makatulog, ngunit kahit anong gawin niya ay hindi siya makatulog at marahil siya ay namamahay. Dakong 11:00 ng gabi at hindi pa rin makatulog si Ana, nagpasya siyang pumunta sa palikuran. Kaya lumabas siya sa kwarto at naglakad patungo sa palikuran ng 2nd palapag. Ngunit noong madaanan niya ang hagdan pababa, napansin niyang tila ay maraming tao sa baba at parang may masayang salo-salo. Nagtaka siya at napatigil sa kanyang paglalakad. Maingay ang mga tao sa baba at malinaw niyang naririnig ang mga sinasabi ng mga ito. Siya ay napahinto, nagulat at nakinig lamang ng masinsinan sa pinag-uusapan ng mga tao. Sa isang punto, tumibok na mabilis ang puso ni Ana at napuno siya ng takot. Di siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Ilang sandali siyang nakatulala habang pinapakinggan ang usapan sa baba. At hindi siya makagalaw sa takot. Pinilit niyang maging mahinahon at dahan-dahan siyang naglakad ng tahimik pabalik sa kwarto nila ni Esther. Sa buong pagkakataon ay kinakabahan siya na marinig ng mga tao sa baba. Pagbalik niya sa kwarto, tinanggal niya ang kanyang relo at nilagay ito sa kamay ni Esther. Pagkatapos ay humiga siya ng patalikod sa tabi ni Esther at nagkumot. Paglipas ng ilang sandali, narinig niya ang pagbukas ng pintuan at ang dahan-dahang yapak ng mga taong pumapasok. Matindi ang pagtibok ng puso ni Ana at pinilit niyang tumahimik. Tinigil niya lahat ng galaw at nagpanggap na tulog. Di niya maintindihan ang bulungan pero pagkaraan ng ilang sandali ay narinig niyang na lang na may hinampas. Pagkatapos ay lumabas ang mga tao mula sa kwarto. At noong mag-isa na lang siya, nagmadali siyang buksan ang bintana ng kwarto at dahan-dahan siyang lumabas. Pumalong siya mula sa 2nd palapag ng bahay ng walang pag-aalinlangan at agad na tumakbo paalis. Nagpatuloy siya sa pagtakbo hanggang sa makarating siya sa kalsada at nakahingi ng saklolo. Natulungan siya at naidala sa himpilan ng mga pulis kung saan isinalaysay niya ang karumad-duman na pangyayaring pinagdaanan niya. Ang narinig ni Ana na pinag-uusapan ng mga tao sa unang palapag ng bahay nila Esther ay tungkol sa isang salo-salong gaganapin ng gabing iyon. Sa bayan ng Dueñas, sikat ang pamilya ni Esther sapagkat ito nga ay mayaman at ang kanyang ama na kilala bilang si Teniente Timo
ay isang tanyag na aswang. Noong gabing iyon, nakatakdang magsalo-salo ang mga kapwa-aswang ng tinyente. Maligaya silang nagdiriwang at sabik silang makakain at ang narinig nga ni Ana ay sabik silang makatikim muli ng laman ng tao. Kaya siya ay nagtaka sa kanyang narinig na sa isang punto ay nagsilita ang tenyente at sinabi niya, "Sa taas, sa kwarto ng aking anak na babae, kunin niyo ang dalagang may suot na relo, asin niyo ang ulo para mawalan ng malay at hindi pumalag." Ito ang narinig ni Ana na nagdulot ng matinding kaba at pagbilis ng tibok ng puso niya. Kaya noong pagbalik niya sa kwarto at pumasok ang kasamahang aswang ng tenyente, ang hinampas nila sa ulo ay ang babaeng anak pala ni tenyente. Sapagkat inilipat nga ni Ana ang relo niya sa kamay ni Esther. Paghampas nila sa ulo, pinasok nila si Esther sa sako at dinala sa kusina kung saan naghihintay ang tenyente na may dalang polo. At hindi na tiningnan ng tenyente ang laman ng sako basta bigla niya na lang itong sinaksak. At pagbukas ng sako, doon nalaman ng tenyente ang pinaslang niya pala ay ang sarili niyang anak. Kalaunan ay inaresto ng mga pulis ang tenyente, pinarada siya sa buong bayan at ininaklarang ito ay isang aswang. Hindi malinaw kung ito ba ay totoo, kung sino si Ana at kung buhay pa ang pamilya ng tenyente. Pero ito ay napakasikat na kwento sa bayan ng Iloilo at mismo ang lolo ko na galing doon ang nagkwento nito sa akin. Sa probinsya ng Capiz, may ginaganap na kasalan. Ang nagmamahalang magkasintahang si Maria at Carlos ay ikakasal ng araw na iyon. Si Carlos ay isang 25 taong gulang na pulis at si Maria naman ay dalagang 23 taong gulang. Ito na ang simula ng kanilang buhay mag-asawa. At kahit na kakatapos lang ni Carlos sa pag-aaral ng pulisya, ay desidido silang buhayin ang kanilang namumuong pamilya. Sapagkat sa sinapupunan ni Maria ay ang kanilang unang anak na lalaki na 3 hanggang 4 na buwan ng pinagdadala ni Maria. Hindi man kayamanan ang pareho nilang pamilya, kahit hindi magarbo ay nagawa pa rin nilang ipagdiwang ang kanilang kasal at nakapag-imbita ng ilang kamag-anak. Sila ay nanirahan sa isang maliit na bahay sa dakong labas ng bayan. At pagkatapos nga ng 6 na buwan ay iniluwal ni Maria ang unang anak nilang lalaki, pinangalanan nilang Carl. Ngunit hindi madali ang panganganak ni Maria. Siya ay kinailangan ng operasyonan ng cesarean. Bukod pa rito, paglabas ni Carl, mahina ang kanyang baga at kalusugan na kinailangan ng bantayan ng mga doktor at bigyan ng gamot. Ang lahat ng ito ay napakabigat na gastusin para sa pamilya sapagkat hindi naman kalakihan ang sweldo ni Carlos, bunga ng bago pa lamang siya sa kapulisan at hindi rin naman kayamanan ang pareho nilang pamilya. Kaya napilitan silang mangutang upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Sa mga nagdaang panahon ay nakayanan naman ni Maria at Carlos ang hirap ng buhay. Ngunit ang kanilang anak ay laging nagkakasakit at noong si Carl ay mag-aaral na, lalo pa itong dumagdag sa gastusin. Bukod pa rito, taon-taon pinipinsala ng bagyo ang kanilang bayan, na madalas ay nagdudulot ng kawalan ng pagkain at pagkasira ng mga gusali, kasama na ang kanilang tahanan. Kaya kahit na kumakayod naman ang marangal si Carlos ay hindi pa rin ito sapat upang buhayin ang kanyang asawa at anak. Napansin rin naman ito ni Maria. Kaya naman, napagpasyahan niya na maghanap rin ng trabaho. Nabalitaan niya mula sa chismis na ang kapitbahay nila ay nakapagtrabaho sa abroad at malaki daw ang pinapadala. Tiyempo naman na nakwento ng biyanan niya na mayroon nga daw mayamang Pilipino sa Amerika ang naghahanap ng kasambahay mula sa Pilipinas. Na ayon sa biyanan niya ay nabalitaan niya ito mula sa kaibigan niya ring kasambahay doon na kakauwi lang upang magpakasyon. Nananabik si Maria ang makapagtrabaho at hindi nagtagal ay naipakilala siya sa kaibigan ng kanyang biyanan. At nag-usap sila, pagkatapos ay pumayag si Maria na sumama sa kanya pabalik ng Amerika upang makapagtrabaho sa kakilala nitong kaibigan ng kanyang biyanan. Nag-usap si Carlos at Maria na sa umpisa ay
ayaw pumayag ni Carlos, pero sa huli wala siyang magawa sapagkat desidido na si Maria kaya nagtungo si Maria sa Amerika. Pagkaraan ng isang buwan, isang hapon pagkatapos ng trabaho ni Carlos at pag-uwi niya sa bahay, nagulat siya noong binuksan niya ang pintuan at nakita niyang nagluluto si Maria. Natuwa naman si Carlos at niyakap niya ang kanyang asawa. Umupo siya sa mesa at hinintay ang hinahandang pagkain ni Maria. Karaan ng ilang sandali, pinagdalhan siya ni Maria ng plato at sila ay naghapunan. Masarap ang niluto ni Maria at talagang tuwang-tuwa si Carlos. Ngunit sa isang punto ay naramdaman ni Carlos na tila siya ay may nakakalimutan at bigla niya itong naalala. Tinanong niya si Maria tungkol dito at sinagot naman siya ni Maria. Tapos siya ay tumayo at pumunta sa kanilang aparador at noong makita ni Carlos ang nasa loob ng aparador, siya ay biglang nanginig at hindi makagalaw. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Bigla niya na lang binunot ang bolo sa taas ng aparador at hinampas ito sa mukha ng kanyang asawa. Noong nasa Amerika si Maria, nakilala niya ang kanyang among Pilipino na mula pala sa kalapit nilang probinsyang Iloilo. Dito ay may kalakihan ang bahay ng kanyang amo, ngunit wala itong kasama o kapamilya. At ito ay matanda na. Kaya naman silang dalawa lang ang nakatira sa bahay na ito. Masasabing malapit na rin mamatay ang kanyang amo sapagkat mahina na ang katawan nito at halatang may malubhang sakit. Pero ang amo niyang ito ay may mga kakaibang gawain na para kay Maria ay pamahiin lamang. Kasama na rito ang pag-inom niya ng dugo ng manok at pagkain ng hilaw na laman ng baka. Hindi nagtagal at naging malubha ang kalagayan ng matanda. At sa isang punto ay pinakiusapan nito si Maria na tulungan siya na magsagawa ng ritual na ayon sa matanda ay matutulungan siyang magamot ang kanyang kalagayan sapagkat may masamang espiritu daw na naglagay ng sumpa sa kanya. Hindi naman ito sineryoso ni Maria, pero siya ay pumayag. Pinainom siya ng matanda ng lana. Ito ay isang tipo ng langis na madalas gamitin ng mga albularyo sa probinsya at sinabi sa kanyang titigan ang mata ng matanda. Sinunod naman ito ni Maria na sa isang punto napansin niya na ang kanyang aninag sa mata ng matanda ay biglang bumaliktad. Kaya bigla rin siyang napasigaw at tumalon. Ang matanda naman ay biglang umubo ng matindi at halos ikamatay na niya. Pagkatapos ay bigla na lang siyang nakatulog. Hindi pinahalagahan ni Maria ang mga pangyayari ito at hinumutan niya na lang ang matanda. Tapos, siya rin ay nagtungo sa kanyang kwarto upang matulog. Kinaumagahan naman, sinilit ni Maria ang matanda at napansin niyang hindi ito gumalaw mula noong iniwan niya kagabi. Sinubukan niya itong gisingin, ngunit hindi ito sumasagot. Kaya tinawagan niya na lang yung nagdala sa kanya dito sa Amerika at noong pinuntahan na siya ay nagtawag sila ng ambulansya. Namatay na pala ang matanda. Kaya naman, walang magawa si Maria at kinailangan niya nang bumalik sa Pilipinas. Ngunit, noong gabing iyon, nanaginip si Maria ng isang kaumal-dumal na panaginip. Sa panaginip daw niya, siya raw ay kumakain ng laman ng isang bata habang ito ay buhay pa at talagang siya ay sarap na sarap. Araw-araw hanggang sa siya ay umuwi, napapanaginipan niya ito. At kahit sa araw, lagi niyang iniisip ang kanyang panaginip. Sa puntong gusto niya na lang itong subukan sa totoong buhay upang maalis ito sa kanyang isipan. Hanggang sa kanyang pag-uwi ay ito ang nasa isip niya. At noong siya ay nasa bahay na nga nila at nakaupo sa sala para hintayin ang kanyang asawa mula sa trabaho at ang kanyang anak mula sa paaralan, tila siya ay nababaliw na. Sa kasamaang palad, ang unang dumating sa bahay ay ang anak niyang lalaki na 7 taong gulang. Hindi niya nakayanan ang tumatakbo sa kanyang utak at napaslang niya ang kanyang anak. Katapos ay tinikman niya ang laman nito at tinugutan ito ng ulo at nilagay ang ulo sa aparador. Iniwan niya naman ang iba't ibang parte ng katawan
upang lutuin at iyon ang hinahanda niyang hapunan para sa kanyang asawa. At noong kumakain na nga sila ni Carlos, biglang naalala ni Carlos na hindi niya pa nakikita ang kanilang anak. Kaya tinanong niya si Maria, na sinabi naman ni Maria, ayun o, nagtatago sa aparador. Kaya tumayo si Carlos, lumapit sa aparador at nakita ang ulo ng kanilang anak. Hindi niya nakayanan ang kanyang galit at hinampas niya ng bolo ang kanyang asawa. Ngunit, hindi niya ito napaslang, nagdaplisan niya lang ang mukha nito na nagdulot ng malaking sugat. Agad namang umatras si Maria at kumahol sa kanya. Sinubukan niya itong habulin, ngunit si Maria ay tumakbo palabas at hindi niya na nakita muli. Sinasabi na hanggang ngayon, gabi-gabing naghahanap si Maria ng mga batang kalaboy sa lansangan upang matugunan ang kanyang gutom. Ito ang kwento ni Maria Labo. Ang salitang labo ay paghampas ng matalim na bagay. Ito ay isang Hiligaynon na salita. At dyan nagtatapos ang kwento natin ngayong araw. Sana ay nagustuhan ninyo ang mga kwentong ito at hindi nyo pa ito nagagawa, pakiusap na sipain ang like button at pakiclick ang subscribe dito sa aking channel. Hanggang sa muli, paalam!